Si Lorraine ay isang simpleng babae na nagmula sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa hirap ng buhay. Nagtitinda siya noon sa palengke kasama ang kanyang ina at natuto siyang maging masipag at matatag kahit kulang sa tulog at pagkain. Nang lumuwas siya sa Maynila upang maghanap ng trabaho, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang pagiging janitress sa isang malaking kumpanya. Para kay Lorraine, hindi nakakahiya ang trabahong ito. Ang mahalaga ay marangal at sapat upang makatulong sa pagpapaaral ng kanyang dalawang kapatid na naiwan sa probinsya. Bawat araw ay dala niya ang determinasyon na kahit pawis at pagod ang puhunan, alam niyang may magandang patutunguhan ito balang araw. Sa opisina, kilala si Lorraine bilang tahimik ngunit palaging nakangiti. Sa kabila ng bigat ng trabaho, nagagawa niyang bumati sa bawat empleyado na nakakasalubong niya. May ilan na bumabalik ng ngiti, ngunit mayroon ding iba na tila hindi siya nakikita. Para bang isa lamang siyang kasangkapang gumagalaw sa paligid. Hindi iyon ininda ni Lorraine. Sanay siya na hindi siya pinapansin at mas pinipili niyang manahimik kaysa gumawa ng gulo. Ang kanyang mga kasamahan na kapwa janitor at utility staff ay humahanga sa kanyang tiyaga at mabait na ugali. Madalas nilang sabihin na kung may taong karapat-dapat umasenso, si Lorraine iyon dahil sa kanyang dedikasyon. Madalas, maaga siyang pumapasok bago pa dumating ang mga empleyado upang masiguradong malinis ang bawat sulok ng gusali. Siya rin ang huling umuuwi dahil tinitiyak niyang walang naiwan na kalat o basura. Habang nililinis ang mga sahig at binubura ang mga alikabok sa mesa, iniisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Laging laman ng kanyang isipan ang pangarap na balang araw, hindi na nila kailangang danasin ang parehong hirap na pinagdaanan niya. Kahit simpleng janitress lang ang nakikita ng iba, para kay Lorraine, bawat patak ng pawis ay hakbang papunta sa mas magandang kinabukasan. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, isang babae ang sanay sa marangyang buhay at walang ibang iniisip kundi ang pansariling kapakanan. Siya si Fiona, anak ng kilalang negosyante na may mga koneksyon sa iba't ibang industriya. Bata pa lamang siya ay namuhay na sa layaw at luho. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya, mula sa mamahaling damit hanggang sa mamahaling sasakyan. Sa kabila nito, kilala rin siya bilang arugante at mapangmata. Para kay Fiona, ang mga taong nagtatrabaho bilang janitor, driver o kahera ay walang halaga at hindi dapat nakakasama ng mga tulad niyang nasa mataas na antas ng lipunan. Madalas siyang mapanlait at walang pakundangan kung magsalita. Nang dumating ang araw na kailangan niyang bumisita sa kumpanya ng kanyang tiyuhin upang asikasuhin ang ilang personal na interes, siya ay nag-ayos ng todo at dumating na may kasamang alalay. Habang naglalakad sa lobby, dama ng lahat ang kanyang presensya. Ang ilang empleyado ay napatingin at hindi maiwasang mapahanga sa kanyang ganda at estilo. Ngunit may mga nakakaalam din ng kanyang ugali at lihim na napapailing. Sa kanyang pananaw, natural lamang na tinalain siya dahil isa siyang Fiona, isang babaeng nasa rurok ng kaginhawaan. Mula pa lamang sa unang mga hakbang niya sa gusali, ay ipinakita na niya ang kanyang pagiging dominante. Nakipag-usap siya sa mga empleyado ng front desk nang may halong panunuya. Tila ba sinusubukan kung gaano sila kadaling ma-intimidate. Hindi niya inalintana kung may nasasaktan sa kanyang mga sinasabi, basta ang mahalaga ay makuha niya ang atensyon at paghanga ng lahat. Ang kanyang alalay ay sunod lang ng sunod. Dala-dala ang mga mamahaling gamit na parang tropeyo ng kanyang kayamanan. Sa mga sandaling iyon, tila ipinapakita ni Fiona na siya ang dapat pagtuunan ng pansin, na wala siyang pakialam kung may nasasagasaan siyang damdamin sa kanyang daan. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
doon magsisimula ang kanyang pag-cruise ng landas kay Loren. Isang umaga habang abala si Loren sa paglilinis ng sahig sa lobby, dumating si Fiona kasama ang kanyang alalay. Nakasuot ito ng mamahaling damit at sapatos na kumikislap sa bawat hakbang. Habang naglalakad, hindi napatingin si Fiona sa daraanan at abala sa kanyang cellphone. Hindi inaasahan, nagkabanggaan silang dalawa ni Loren. Nabitiwan ni Loren ang hawak na timba ng tubig at tumapon iyon sa marmol na sahig at ilang patak ay sumabog sa suot ni Fiona. Nagulat si Loren at agad na yumuo upang mag-sorry, subalit hindi ito tinanggap ng mayaman. Halos pasigaw na sinabi ni Fiona na paano raw nagkaroon ng ganitong klaseng empleyado ang kumpanya. Tinawag niya si Lorraine na inutil at pabaya, sabay sabing, kung may pinag-aralan ka, marahil hindi ka nandito para lang maglinis. Napahiya si Lorraine dahil marami sa mga empleyado ang nakasaksi ng insidente. May ilan na napatingin lamang at umiwas, ayaw masangkot, ngunit ramdam nila ang bigat ng mamasalitang binitawan ni Fiona. Ang ilan ay lihim na naawa kay Lorraine, ngunit wala ring naglakas ng loob na magsalita. Nagpupumilit si Lorraine na ipaliwanag na hindi sinasadya ang nangyari at handa siyang ayusin ang lahat. Ngunit imbes na pakinggan, mas lalo pang uminit ang ulo ni Fiona. Sinabi niya na hindi dapat binibigyan ng pagkakataon ang mga taong gaya ni Lorraine na makapasok sa isang prestigyosong gusali. Nakayuko lang si Lorraine, ramdam ang pangmamaliit, ngunit pinili niyang manahimik. Pinunasan niya ang sahig habang nanginginig ang mga kamay at pilit na pinipigilan ang luha. Sa kabila ng matinding hiya at sakit ng kalooban, pinilit ni Lorraine na kumalma. Ang iniisip lamang niya ay ang kanyang pamilya at kung paano kakailanganin niyang magpakatatag. Hindi alam ni Fiona na sa simpleng pangyayaring iyon, magsisimula ang pagbabalik ng lahat ng kanyang inapi sa kanya. Hindi po natapos ang galit ni Fiona kay Lorraine. Ilang araw matapos ang insidente sa lobby, muli siyang bumisita sa kumpanya upang asikasuhin ang mga papeles na dala niya para sa negosyo ng kanyang pamilya. Pagpasok pa lamang niya sa gusali ay agad niyang hinanap si Lorraine. At nang makita niya itong nagwawalis malapit sa entrance, lumapit siya ng may halong yabang. Sa harap ng ilang empleyado, sinadya niyang maliitin si Lorraine. Sinasabi na ang isang taong walang pinag-aralan ay dapat manatili na lamang sa mga trabahong mababa. Binanggit pa niya na hindi raw marunong makisama ang mga taong gaya nito at hindi dapat inaasahang aasenso kailanman. Ang mga naroon ay napatingin sa kanilang dalawa. May ilan na tahimik na nagbubulungan. Nararamdaman ang kawalan ng respeto ni Fiona sa janitress. Ngunit dahil sa takot sa kanyang impluwensiya at pangalan, walang nagtangkang magsalita. Para bang lahat ay natutong magbulag-bulagan upang hindi masangkot. Samantalang si Lorraine, kahit nasasaktan, ay nanatiling nakatayo. Piniling huwag sumagot. Nakayuo lamang siya at tahimik na tinanggap ang masasakit na salita. Sa loob ng kanyang dibdib ay umaapaw ang hiya at sama ng loob. Ngunit kasabay nito ay pinipilit niyang intindihin na hindi lahat ng tao ay marunong gumalang. Habang papalayo si Fiona, ramdam ni Lorraine na para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang dating mga simpleng tingin ng makakasamahan niya ay tila nagbago, may halong awa at pangunawa. Ngunit sa halip na kumapit sa hiya, mas pinili niyang patuloy na gawin ang kanyang trabaho ng maayos. Talam niya na kung magpapadala siya sa galit o sasagot ng masama, mas lalo lamang siyang mapapahiya. Sa kabila ng pangmamaliit, ipinangako ni Lorraine sa sarili na hindi siya susuko at balang araw, ang kanyang dignidad ang magsisilbing sagot sa lahat ng pang-iinsulto ni Fiona. Kahit masakit ang naranasan kay Fiona, pinili ni Lorraine na ipagpatuloy ang kanyang trabaho nang walang reklamo. Habang abala siya sa paglilinis sa isang sulok ng opisina,
Pilit niyang iniisip ang kanyang mga kapatid sa probinsya. Sa tuwing naiisip niya ang kanilang mga ngiti at ang pangarap niyang makitang nakapagtapos sila ng pag-aaral, nababawasan ang bigat ng loob niya. Pinipilit niyang huwag hayaang kainin siya ng galit o sama ng loob. Alam niyang kapag bumigay siya, wala siyang mapapala kundi dagdag na problema. Ang kanyang dignidad at tapang ay nakaugat hindi para ipakita sa iba, kundi para sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Samantala, sa paligid ng kumpanya, unti-unting kumakalat ang kwento ng pambabastos na ginawa ni Fiona. Maraming empleyado ang nakasaksi sa kanyang paglalait kay Lorraine at hindi na iwasang pag-usapan ito. May mga nagkwento sa kanilang mga kasamahan sa iba't ibang departamento at habang dumadami ang nakakaalam, mas lumalalim din ang simpatiya nila kay Lorraine. May ilan na nagsabi na hindi tama ang ginawa ni Fiona, ngunit nanatili silang tahimik kapag siya ay nandoon. Ang takot sa kanyang impluwensya at ang kanyang koneksyon sa mga may-ari ng kumpanya ang pumipigil sa kanila na ipagtanggol ang janitress. Kahit tahimik, ramdam ni Lorraine ang mga mata ng kanyang mga kasama. May ilan na lihim na ngumiti sa kanya o nag-abot ng tubig upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Maliliit na kilos ng suporta iyon na nagbigay lakas ng loob sa kanya. Naisip niya na kahit walang bukas na nagsasalita laban kay Fiona, may mga pusong nakakaintindi sa kanya. At sa gitna ng lahat ng iyon, patuloy siyang nanalangin na sana balang araw makita rin ng mundo na kahit simpleng janitress lang siya, may halaga ang kanyang pagpupunyagi at dignidad. Sa paglipas ng mga araw, hindi maiiwasan na ang ginawa ni Fiona kay Lorraine ay mas lalo pang pinag-usapan sa iba't ibang sulok ng kumpanya. Sa pantry, sa mga cubicle at maging sa elevator, may mga bulungan tungkol sa matinding pang-iinsulto ng mayamang babae. Habang tumatagal, dumadami ang mga empleyadong nakararamdam ng awa at simpatya para kay Lorraine. Ang ilan sa kanila, bagaman takot magsalita ng lantaran, ay nagsimulang magpakita ng maliliit na kilos ng suporta. May nag-aabot sa kanya ng kape tuwing umaga, may bumabati ng masigla at nagiiwan ng mga salitang nagpapalakas ng loob, at may ilan ding lihim na nagsasabing huwag siyang panghinaan ng loob dahil nakikita nila ang kanyang sakripisyo. Sa kabilang banda, si Fiona ay lalo pang nagpapakitang gilas. Sa tuwing bibisita siya sa gusali, dala niya ang kanyang marangyang pitaka at mamahaling alahas. Pinaparamdam sa lahat na siya ay higit sa kanila. Ngunit sa halip na humanga, mas marami ang nagsimulang mainis sa kanyang asal. May mga empleyadong nagbubulungan na ang pagiging arogante niya ay nakasisira sa magandang imahe ng kumpanya. Lalo pang naging malinaw sa kanila ang kaibahan ng dalawang babae. Si Fiona na puno ng kayabangan at si Lorraine na tahimik ngunit marangal at masipag. Hindi ito alam ni Fiona, ngunit ang kanyang mga kilos ay nag-iiwan ng hindi magandang impresyon. Habang siya ay abala sa pagpapakita ng kayamanan at paghahari-harian, unti-unting lumalapit ang mga tao kay Lorraine, nakikisimpatya at humahanga sa kanyang pagpapakumbaba. Sa likod ng lahat, may iilang empleyado ring nagsimulang magtanong kung hanggang kailan nila titiisin ang pagmamaliit na ito mula kay Fiona. Ang kwento ng pambabastos ay hindi na lamang isang tsismis kundi nagiging usapan na may kasamang pagkondena. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na nanatili si Lorraine, naniniwalang darating din ang panahon na mabibigyan siya ng hustisya. Muling bumisita si Fiona sa kumpanya, dala ang kanyang karaniwang kumpiyansa at kayabangan. Pagpasok pa lang niya, ay agad na naglakad ng diretso sa lobby, hindi alintana ang mga tao sa paligid. Sa pagkakataong iyon, mas naging lantaran ang kanyang pagpapakitang gilas. Habang nakaupo sa lounge area, kasama ang ilang empleyado, inilabas niya ang kanyang bagong mamahaling cellphone at bag na galing pa raw sa ibang bansa.
Inagmamalaki niya ito at sinasabi na tanging mga tulad lamang niya ang may kakayahang magkaroon ng ganoong uri ng mga bagay. Ang mga empleyado ay nakangiti lang, ngunit sa likod ng kanilang mga mata ay may halong pagkainis sa kanyang asal. Nang makita si Loren na dumadaan bitbit ang kanyang walis at basahan, agad niya itong tinawag ng may halong panunuya. "Oh, nandyan na naman ang janitress na walang ibang alam kundi maglinis," wika ni Fiona. Sinadya niyang iparinig ito sa lahat ng naroon para ipakita na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ang ilan ay napayuko, hindi makatingin, habang ang iba ay palihim na nagkakatinginan na tila may nararamdamang hiya para kay Loren. Ngunit gaya ng dati, nanatiling kalmado si Loren. Bagaman nasasaktan siya sa mga salita, pinili niyang huwag patulan ang kahihiyang ibinabato sa kanya. Habang pinapanood siya ng lahat, ipinagpatuloy ni Fiona ang kanyang pagpapakitang gilas. Sinasabing baka raw siya ang maging susunod na partner ng kumpanya dahil sa kanilang yaman at koneksyon. Ngunit sa halip na hangaan, mas lalo lamang siyang napagbulungan. May ilan na nagsabi sa isa't isa na ang kayabangan ni Fiona ay lumalala at ang kanyang ugali ay nagiging pabigat na sa imahe ng kumpanya. Sa mismong araw na iyon, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Ang mga empleyado na dati nananahimik lamang ay nagsisimulang mag-isip na marahil hindi si Fiona kundi ang mga taong tulad ni Loren ang mas karapat-dapat pahalagahan. Habang patuloy na nagpapakitang gilas si Fiona sa mga empleyado, may isang lalaking dumating sa kumpanya na hindi agad nakilala ng marami. Tahimik siyang pumasok sa gusali, nakasuot ng simpleng polo at pantalon at walang dalang kahit anong palatandaan ng kayamanan o kapangyarihan. Hindi siya nakatawag ng pansin gaya ni Fiona, ngunit mapapansin ang kanyang matalim na mga mata na para bang inoobserbahan ang bawat kilos at pangyayari sa paligid. Lumapit siya sa front desk at nakipag-usap saglit bago siya tumumo sa lobby kung saan nagaganap ang maingay na pagpapasikat ni Fiona. Habang nakatayo roon, pinagmamasdan niya kung paano maliitin ni Fiona si Lorraine na nooy naglilinis malapit sa pintuan. Nakita niya kung paano itong pinagsabihan at tinawanan habang si Lorraine ay tahimik lamang na nagpatuloy sa kanyang trabaho. Sa halip na mawalan ng respeto kay Lorraine, lalo siyang humanga sa lakas ng loob at pagtitimpi nito. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng paulit-ulit na pang-aalipusta ay nananatili itong mahinahon at may dignidad. Sa kanyang mga mata, mas malinaw ang pagkakaiba ng dalawang babae. Ang isa'y mayaman ngunit arugante at ang isa na may mahirap ngunit marangal. Walang nakakaalam na ang lalaking ito ay may malaking kinalaman sa kumpanya. Hindi siya agad nagpapakilala dahil nais niyang makita kung paano kumikilos ang mga tao nang hindi alam ang kanyang totoong katauhan. Sa bawat oras na ginugol niya sa pagmamasid, mas lumilinaw sa kanya kung sino ang tunay na may malasakit at sino ang ginagamit lamang ang yaman upang mang-api. Habang patuloy niyang pinapanood ang sitwasyon, napangiti siya ng bahagya. Alam niyang darating ang tamang oras upang ipakita kung sino siya at kung ano ang papel na gagampanan niya sa buhay ni Lorraine at Fiona. Isang hapon, abala si Lorraine sa paglilinis ng pasilyo malapit sa conference room nang dumating si Fiona kasama ang dalawang kaibigan. Nakasuot siya ng marangyang bestida at mataas na takong na agad nagbigay ng tunog sa bawat hakbang. Nakataas ang kilay at may ngiting mayabang, nilapitan niya si Lorraine at biglang itinuro ang kanyang mamahaling sapatos. "Linisin mo nga itong sapatos ko, janitress. Dalian mo," wika niya ng malakas upang marinig ng lahat ng naroon. Napatigil si Lorraine at napatingin sa kanya, halatang nabigla. Ngunit bago pa siya makasagot, idinagdag ni Fiona, "Yan lang naman ang silbi mo dito, hindi ba? Ang maglinis."
Halos mapako sa kinatatayuan si Lorraine. Nahihiya siya dahil may ilang empleyado sa paligid na nakatingin at hindi alam kung paano tutugon. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang iniisip kung tatanggi ba siya o gagawin na lamang ito para matapos na ang kahihiyan. Ngunit sa huli, pinili niyang sumunod. Yumuko siya at marahang pinunasan ng sapatos ni Fiona gamit ang kanyang basahan. Habang ginagawa niya iyon, naririnig niya ang mahihinang tawa ng mga kaibigan nito. Ang bigat ng sitwasyon ay halos kumurot sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Samantala, ang misteryosong lalaking matagal nang nakamasid ay naroon din sa gilid ng pasilyo. Tahimik niyang pinag-aralan ang eksenang nagaganap at lalo siyang humanga sa pagtitimpi ni Lorraine. Hindi niya inaasahan na sa harap ng kahiyan at pangmamaliit ay pipiliin pa rin nitong manatili sa kanyang dignidad. Ang ilang empleyado naman na nakasaksi ay nakaramdam ng hiya, hindi para kay Lorraine, kundi para kay Fiona, na walang respeto at walang pakundangan. Sa mga oras na yun, hindi pa nila alam na ang bawat pangyayaring ito ay magiging susi sa mas malaking pagbabago na darating sa kumpanya. Habang nakayuko si Lorraine at pinupunasan ang sapatos ni Fiona, ramdam ng lahat ang matinding kahihiyan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya hinayaang tuluyang mabali ang kanyang loob. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay, maingat niyang tinapos ang gawain at agad na tumayo ng marangal, hindi nagpakita ng galit o sama ng loob. Tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang trabaho. Pinili niyang huwag bigyan ng kasiyahan si Fiona na makita siyang tuluyang masira ang loob. Ang dignidad na iyon ang lalong nagbigay ng kakaibang impresyon sa mga empleyadong saksi. Sa gilid ng pasilyo, nanatiling nakamasid ang misteryosong lalaki. Habang pinapanood niya ang mahinahong pagtanggap ni Lorraine sa pang-aalipusta, mas lumalim ang kanyang paghanga sa babae. Para sa kanya, hindi madaling manatiling kalmado sa harap ng panhihiya. Ngunit pinatunayan ni Lorraine na may lakas ang kanyang kalooban na hindi matutumbasan ng anumang yaman. Sa halip na tingnan siya bilang simpleng janitress, nagsimula niyang makita si Lorraine bilang isang huwaran ng dignidad at pagtitiga. Samantala, sa loob ng kumpanya, nagsimulang kumalat ang usapan tungkol sa nangyari. Ang ilang empleyado ay palihim na nagpahayag ng kanilang galit kay Fiona. Hindi nila maipahayag ng lantaran, ngunit sa kanilang mga puso, ramdam nilang mali ang ginawa nito. May isang sekretarya ang nagsabi sa kanyang kasamahan na mas kahanga-hanga si Lorraine kaysa sa mga nagmamagaling na tulad ni Fiona. Mayroon ding gwardiya na lihim na lumapit kay Lorraine at nagsabing, "Huwag kang mawawalan ng loob. Nakikita namin ang ginagawa mo." Maliliit na salitang iyon, ngunit sapat upang maipadama kay Lorraine na hindi siya nag-iisa. Hindi ito alam ni Fiona, ngunit habang mas pinapakita niya ang kanyang kayabangan, mas dumarami ang nagbabalik ng simpatya kay Lorraine. At ang misteryosong lalaking patuloy na nakamasid ay lalo lamang nagiging sigurado na may malaking dapat gawin para itama ang lahat. Makalipas ang ilang araw, muling bumisita si Fiona sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, mas lantaran ang kanyang panglalait kay Lorraine. Habang nasa lobby at kausap ang ilang empleyado, bigla niyan itinuro ang suot na lumang sapatos ni Lorraine at malakas na sinabi, "Kita niyo ba yan? Paano pinapayagang pumasok sa gusaling ito ang taong ganyan ang itsura? Nakakahiya." Kasabay ng kanyang mga salita ay ang halakhak ng kanyang dalawang kaibigang kasama, na tila aliw na aliw sa panlilibak niya. Ang mga empleyado sa paligid ay napatingin at kahit walang nagsalita, ramdam ang hiya at tensyon sa hangin. Si Lauren na nooy patungo sa kabilang bahagi ng lobby para magdala ng mga cleaning supplies ay napatigil sandali. Namula ang kanyang pisngi, hindi dahil sa galit
kundi sa labis na kahihiyan. Gusto niyang tumakbo at magtago, ngunit pinili niyang manatili at ituloy ang kanyang gawain. Alam niyang kung sasagot siya, mas lalo lamang siyang pagtatawanan ni Fiona at ng mga nakapaligid. Kaya't mahigpit niyang hinawakan ang mga gamit at marahang naglakad palayo. Ipinapakita na hindi siya magpapadala sa anumang insulto. Ngunit hindi nakaligtas sa lahat ng mata ang ginawa ni Fiona. May mga empleyado na talihim na napailing, habang ang iba ay nagbulungan tungkol sa kawalan ng respeto ng mayaman. May isang bagong empleyado na hindi pa sanay sa ganoong sitwasyon ang nagtanong sa katabi, bakit hinahayaan nilang gawin iyon? Hindi ba't sobra na? Walang direktang sagot na nakuha, ngunit ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ng mga nakarinig. Ang misteryosong lalaking patuloy na nakamasid ay lalo pang nakumbinsi na hindi ito tama. Habang pinagmamasdan ang bawat pangyayari, napaisip siya kung gaano katagal pa mananahimik ang lahat. Ang bawat insultong binibitawan ni Fiona ay tila naghuhukay ng hukay na siya rin ang mahuhulog balang araw. Samantala, si Lorraine ay patuloy na nagtitiis, pinipiling magpakamatibay para sa mga umaasa sa kanya. Sa kanyang pananahimik, hindi niya alam na unti-unti na siyang nagiging simbolo ng dignidad para sa mga taong nanonood. Isang umaga ay kumalat ang balita na may malaking pagtitipon na gaganapin sa kumpanya. Ang lahat ng empleyado ay tinawag upang dumalo sa function hall dahil may ipapahayag na mahalagang balita. Ang usap-usapan ay darating na ang bagong may-ari ng kumpanya, isang taong hindi pa nila nakikita ngunit matagal nang pinaghahandaan ng mga nasa pamunuan. Ang mga empleyado ay halatang sabik at sabay-sabay na naghahanda. May mga nag-aayos ng mesa, naglilinis ng mga salamin at nagkakandara pang mag-ayos ng kanilang pananamit upang magmukhang maayos sa araw na iyon. Si Lorraine, kahit janitress lamang, ay nakaramdam ng kakaibang kaba. Alam niyang bahagi siya ng mga taong kailangang nandoon upang makinig habang pinupunasan niya ang mga upuan at sinisiguradong malinis ang paligid. Napapaisip siya kung anong klaseng tao ang bagong may-ari. Baka ito'y katulad ni Fiona na mataas ang tingin sa sarili, o baka naman ito'y isang taong marunong rumespeto sa lahat ng empleyado. Sa isip ni Lorraine, umusbong ang pag-asa na sana ay isang mabuting tao ang mamumuno upang magkaroon ng mas magandang kalagayan ang lahat ng manggagawa sa kumpanya. Samantala, si Fiona ay abala sa paghahanda ng kanyang sarili. Maaga pa lamang ay nagpatawag na siya ng makeup artist at stylist upang siguraduhin na siya ang pinakamagandang babae sa pagtitipon. Ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan na malaki ang posibilidad na mapansin siya ng bagong may-ari dahil sa kanilang koneksyon sa lipunan. Tiwala siya na ang araw na iyon ay magiging pagkakataon niya para mas lalo pang ipakita na siya ang karapat-dapat makipag-ugnayan sa pamunuan ng kumpanya. Habang abala sa kanyang pagpapaganda, ipinagyayabang niya na baka siya ang maging bagong partner sa negosyo. Sa gitna ng lahat ng paghahandang iyon, hindi nila alam na ang pagdating ng bagong may-ari ay magiging simula ng pagbabaliktad ng kanilang mga kapalaran. Dumating ang araw ng pagtitipon at punong-puno ng kasabikan ang function hall ng kumpanya. Ang mga empleyado ay nakaayos sa kanilang mga upuan, nagsusuot ng mas maayos kaysa karaniwan at naghihintay ng anunsyo tungkol sa bagong may-ari. Habang pumasok si Fiona, halos lahat ng mata ay napatingin sa kanya dahil sa kanyang magarang kasuotan. Suot niya ang isang bestidang imported at mga alahas na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga kaibigan ay nakangiti at sumasabay sa kanyang halakhak. Halata sa kanyang kilos na siya ay puno ng kumpiyansa na parabang siya na ang magiging sentro ng seremonya. Habang nakaupo,
Palihim niyang sinabi sa mga katabi na siguradong siya ang makakakuha ng atensyon ng bagong may-ari. Binanggit pa niya na kilala siya ng ilan sa mga matataas na tao sa lipunan, kaya't malaki ang tsansang magkakaugnay sila sa negosyo. Ang mga empleyadong nakarinig ay nagkunwaring nakangiti, ngunit sa loob-loob nila ay napapailing na lamang. Para sa kanila, hindi na bago ang pagyayabang ni Fiona at wala silang ibang magawa kundi maghintay sa tunay na mangyayari. Samantala, si Lorraine ay tahimik na nasa gilid ng hall, hawak ang kanyang basahan at timba sakaling may kailangang ayusin. Hindi siya kabilang sa mga nakaupong naghihintay, ngunit inutusan siyang manatili roon upang masigurong malinis ang paligid. Habang pinagmamasdan niya ang masisiglang mukha ng kanyang mga kasamahan, napaisip siya kung paano kaya ang magiging pamumuno ng taong ito. Hindi niya alam na ang kanyang presensya sa lugar na iyon ay magiging mahalaga. Sa mga sandaling iyon, habang patuloy na nagyayabang si Fiona at patagong nagbubulungan ang iba, walang nakakaalam na ang bawat salita at kilos ay hahantong sa isang pagbabagong magpapayanig sa kanilang lahat. Ang pagtitipon ay hindi lang basta pagpapakilala ng bagong may-ari, kundi magiging pagkakataon para ilantad ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Habang papalapit ang oras ng pagsisimula ng programa, lalo pang nagiging aktibo si Fiona sa pagpapansin. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nilapitan ang ilang empleyado. Pinagmamalaki ang kanyang mamahaling pabango at bag na di umano'y galing pa sa Europe. Halatang sinasadya niyang ipakita na siya ang pinakamayaman at pinakamahalaga sa lahat ng naroon. Nang dumaan si Lorraine na may dalang mga basahan at panlinis, agad na inagaw ni Fiona ang atensyon ng mga tao sa paligid. Malakas niyang sinabi, "Nakakahiya naman. May janitress pa dito sa loob ng function hall. Baka madumihan ang bagong may-ari kapag dumating siya." Tumawa ang kanyang mga kaibigan at sumang-ayon, samantalang si Lorraine ay napayuko na lamang at pilit na tiniis ang hiya. Ang mga empleyado sa paligid ay tahimik na nakatingin. Ramdam nila ang kawalan ng respeto ni Fiona, ngunit walang naglafas ng loob na sumagot. Ang iba ay napapailing habang ang ilan ay lihim na napapabulong ng sobra na talaga siya. Ngunit para kay Fiona, ito ay isa na namang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pinanindigan niyang siya ang pinakamahalaga sa lugar at wala siyang pakialam kung sino man ang kanyang nasasaktan. Samantala, si Lorraine ay nagdesisyon na huwag umalis. Bagaman siya ay pinahiya, alam niyang bahagi ng kanyang tungkulin ang panatilihing maayos ang paligid. Sa kanyang kalooban ay may kirot, ngunit pinipilit niyang magpakatatag. Hindi niya alam na bawat pag-inis at bawat pangungutya ni Fiona ay unti-unting nagtutulak sa iba na magsawa sa kayabangan ng mayaman. Ang misteryosong lalaking tahimik na nakaupo sa likod ng hall ay muling nasaksihan ang eksena. At mas tumibay ang kanyang pasya na dumating na ang oras upang ipakita ang katotohanan. Sa bawat segundo, papalapit na ang sandaling magbabago ng lahat. Matapos ang pagtitipon, dumiretso si Lorraine sa banyo upang magpahinga at maghilamos. Habang nakatayo sa harap ng salamin, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Sa loob ng ilang linggo ay paulit-ulit siyang pinapahiya ni Fiona at ngayong ginawa na naman siyang tampulan ng biro sa harap ng napakaraming tao, tila ba naubos na ang kanyang lakas. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib, para bang gusto na niyang sumuko. Ngunit habang nakatingin siya sa sariling anyo, naalala niya ang mga kapatid na umaasa sa kanya. Tang kanilang mga muka ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang pigilan ang sarili at hindi magpatalo sa kahihiyan. Mahigpit niyang hinugasan ang kanyang muka at paulit-ulit na sinabihan ang sarili na kakayanin niya ang lahat. Maya-maya, pumasok si Liza,
isa sa mga kapwa-empleyado, at agad niyang napansin ang pamumula ng mga mata ni Lorraine. Tahimik itong lumapit at nagabot ng panyo, sabay bulong. "Huwag mong hayaang sirain ka niya. Nakikita namin ang pinagdadaanan mo at hindi ka nag-iisa." Ang simpleng mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Lorraine. Sumunod naman si Mang Tonyo, isa sa mga matagal ng utility staff, at tahimik na nagsabi, "Pasensya ka na kung hindi kami makasagot sa harap ni Fiona, pero tandaan mo, marami sa amin ang nasa panig mo." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lorraine na kahit walang lantaran na nagtatanggol sa kanya, may mga pusong nakakaintindi at nakikiramay. Habang pauwi siya ng gabing iyon, iniisip ni Lorraine na hindi siya maaaring bumitaw. Kanyang pananahimik ay hindi kahinaan kundi pangpipigil, at balang araw, ito rin ang magiging sandata niya laban sa lahat ng pangmamaliit. Hindi niya alam na sa kanyang pagpili ng pagtitiis, mas lalo lamang niyang pinatatag ang pagtingin ng iba sa kanyang marangal na pagkatao. Kinabukasan, habang hindi pa nagsisimula ang programa, napansin ng ilang empleyado na mas maraming lumalapit kay Lorraine. May nag-abot sa kanya ng kape, may nag-alok na tulungan siyang magbuhat ng mga gamit, at may ilan ding tahimik na ngumiti sa kanya bilang pagpapakita ng suporta. Ramdam niya na kahit walang lantaran na kumukontra kay Fiona, dumarami ang nagmamalasakit sa kanya. Ang maliliit na bagay na iyon ay nagsilbing liwanag sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng pang-iinsulto, nakaramdam siya na may mga taong nakakakita sa kanyang halaga. Samantala, si Fiona ay abala pa rin sa pagpapakitang gilas. Nagpakalat siya ng tsismis na baka siya raw ay gawing business partner ng bagong may-ari dahil sa kanyang mga koneksyon. Habang sinasabi niya ito sa ilang empleyado, pinilit niyang ipakita na siya ang pinakamahalaga sa lugar. Ngunit kapansin-pansin na ang mga dating nakikinig ng may paghanga ay ngayon ay napapailing na lamang o tahimik na umaalis sa tabi niya. Hindi niya napansin na unti-unti na siyang nawawalan ng tiwala mula sa mga tao, at imbes na maging inspirasyon, siya ay nagiging simbolo ng kayabangan. Sa kabilang dako ng hall, nakamasid pa rin ang misteryosong lalaki. Tahimik niyang pinapanood ang mga kilos ni Fiona at ang pagtanggap kay Lorraine ng mga empleyado. Habang tumatagal, mas malinaw sa kanya kung sino ang may totoong malasakit at kung sino ang walang ibang iniisip kundi ang sarili. Nakikita niya ang marangal na pagpupunyagi ni Lorraine at ang paglipad ng simpatiya ng mga empleyado papunta sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang isang diwa ng pagkakaisa sa loob ng kumpanya. Hindi man sinasabi ng malakas, marami na ang nakikisimpatiya kay Lorraine at unti-unting napapagod sa kayabangan ni Fiona. Sa katahimikan ng lahat, tila may paparaing na pagbabago na hindi maiiwasan. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat. Puno ang function hall ng kumpanya at bawat empleyado ay abala sa paghahanda. Ang entablado ay inayos ng maayos. May mga bulaklak at kurtinang kumikislap sa ilalim ng ilaw. Isa-isang dumating ang mga department head at halatang kabado, ngunit sabik na rin silang makita kung sino ang bagong may-ari. Ang bulungan ng mga tao ay parang alon na paulit-ulit na bumabalik. Lahat ay nagtatanong kung sino ang papalit sa pamunuan. Si Fiona, nakaupo sa unahan, ay masayang-masaya. Nakasuot siya ng bestidang kulay pula na litaw ang kanyang kagandahan at panay ang kumpas ng kanyang kamay habang kinakausap ang mga kasamahan. Tiwala siya na iyon ang araw na mas lalo siyang aangat. Sa kanyang isip, wala nang ibang mas karapat-dapat makipag-ugnayan sa bagong may-ari kundi siya. Sa tabi niya ay nakalagay ang kanyang mamahaling handbag at alalay na handang sumunod anumang oras. Ang kanyang mga kaibigan ay panay ang biro na baka siya na ang maging unang babae ng kumpanya. Samantala, si Lorraine ay nasa gilid lamang ng hall, hawak ang kanyang basahan at panlinis. Alam niyang bahagi ng kanyang tungkulin ang manatili roon
upang siguruhing maayos ang paligid. Bagamat hindi siya kasali sa mga nakaupo at naghihintay, pakiramdam niya ay saksi siya sa isang mahalagang kaganapan. Habang pinagmamasdan niya ang masiglang bukha ng kanyang mga kasamahan, nagdasal siya na sana ay mabuting tao ang mamuno sa kanila. Hindi niya alam na ang kanyang simpleng panalangin ay malapit ng sagutin. Maya-maya, nagsimula ng tumahimik ang buong hall nang pumasok ang isang grupo ng mga opisyal. Sa gitna nila ay naroon ang lalaking matagal ng tahimik na nakamasid. Lahat ay napatingin sa kanya, nagtataka kung sino siya, at sa loob lamang ng ilang sandali ay mabubunyag ang katotohanang magpapayanig sa lahat. Pagpasok ng misteryosong lalaki sa hall ay agad na nagbago ang ihip ng hangin. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang katahimikan, para bang lahat ng tao ay sabay-sabay na naghintay ng kanyang bawat kilos. Hindi siya nakasuot ng marangyang kasuotan gaya ng inaasahan ng marami. Simple lamang ang kanyang suot, ngunit sa paraan ng kanyang pagtayo at pagtitig, malinaw na may awtoridad at respeto siyang dala. Lalo lamang lumakas ang bulungan ng mga empleyado. Sino ba siya? At bakit tila siya ang sentro ng atensyon ng lahat ng opisyal na kasama niya? Si Fiona ay agad na napangiti. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon upang mapansin siya. Pinilit niyang ayusin ang kanyang upo, inangat ang baba at kumaway ng kaunti upang agawin ang atensyon ng lalaki. Bulong pa niya sa kanyang mga kaibigan, "Tingnan niyo, siguradong magugustuhan niya ako." Hindi niya palalampasin ang ganitong pagkakataon. Buo ang kanyang kumpiyansa na siya ang magiging pinakamahalagang babae sa silid na iyon. Ngunit habang nakaupo si Fiona sa unahan, isang bagay ang hindi niya napansin. Ang mga mata ng lalaki ay hindi sa kanya tumingin, kundi sa isang tao sa gilid ng hall. Tahimik niyang hinanap ang mukha ni Lorraine na nooy nakatayo sa tabi habang inaayos ang isang upuan. Sa isang iglap, nginipian niya si Lorraine, isang simpleng ngiti na tila ba nagbigay ng inip sa kalooban ng janitress. Halos hindi makapaniwala si Lorraine na ang isang taong tila napaka-importante ay binigyan siya ng ganoong klaseng atensyon. Habang patuloy ang bulungan sa paligid, lalo pang lumaki ang kaba at pag-asa sa puso ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi pa nila alam ang tunay na pagkatao ng lalaki. Ngunit malinaw na sa bawat titig at galaw niya, may isang lihim na malapit ng mabunyag at magbabago sa kanilang pananaw sa isa't isa. Unti-unting tumahimik ang buong hall nang umakyat sa entablado ang isa sa mga opisyal ng kumpanya. Ipinahayag niya na sa wakas ay dumating na ang bagong may-ari na siyang magpapatakbo at magbibigay ng bagong direksyon para sa kanilang lahat. Pagkatapos ng maikling panimula, sabay niyang itinuro ang misteryosong lalaking tahimik lamang na nakaupo sa gilid. Nagulat ang lahat nang marinig na siya pala ang taong matagal na nilang hinihintay. Ang dating tahimik at inosenteng lalaki na nakikita nilang nag-oobserba ay siya palang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Agad na nagsimula ang bulungan ng mga empleyado. Hindi sila makapaniwala na ang taong pinanood lamang nila sa mga nagdaang araw na parang isa lamang sa kanila ay may ganoong kataas na katungkulan. Ang iba ay napanganga sa gulat at ang iba namay napatingin kay Fiona na kanina pa'y abala sa pagpapakita ng kayabangan. Kitang-kita ang pagbabago ng ekspresyon ni Fiona. Ang ngiting kumpiyansa ay biglang napalitan ng pamumutla. Ngunit agad din niyang inayos ang sarili at ngumiti muli, umaasang makakabawi pa siya. Sa gitna ng lahat, lumapit ang bagong may-ari sa mikropono. Sa halip na magsimula ng talumpating formal, bumaba siya mula sa entablado at nagtungo diretso sa gilid kung saan naroon si Lorraine. Nagulat ang lahat nang makita nilang direkta niyang dilapitan ang janitress, inapik ito sa balikat at sabay binitawan ang mga salitang,
Ikaw ang isa sa mga taong matagal ko nang hinahangaan dito. Halos hindi makagalaw si Lorraine sa sobrang gulat. Habang ang mga empleyado ay napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa mga oras na iyon, si Fiona ay natigilan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang nangyayari. Ang taong inaasahan niyang mapapansin siya ay mas piniling lapitan ang isang janitress. Ang sitwasyon ay mabilis na nagbago at ramdam ng lahat na ang pagbubunyag na ito ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sa kumpanya. Laking gulat ng lahat nang hindi lamang lapitan ng bagong may-ari si Lorraine, kundi kausapin pa ito ng buong paggalang. Marahang umiti siya at nagsabing matagal na niyang napapansin ang kasipagan at dedikasyon ni Lorraine. Sa bawat araw na nagdaan, nakikita raw niya kung paanong hindi nito pinapabayaan ang kanyang trabaho kahit gaano kabigat o nakakahiya sa paningin ng iba. Ang mga salita niya ay nagdala ng katahimikan sa buong hall. Ang mga empleyado ay napatigil, nakikinig ng mabuti at ramdam nila na totoo ang bawat salitang binibitawan ng kanilang bagong pinuno. Si Lorraine naman ay halos hindi makapagsalita. Hindi niya akalain na may nakakapansin sa lahat ng kanyang mga sakripisyo. Sanay siyang magtrabaho sa gilid at manatiling hindi napapansin, ngunit sa mga oras na iyon, siya ang naging sentro ng atensyon. Halos hindi niya maiangat ang kanyang mukha dahil sa hiya, ngunit ramdam niya rin ang kakaibang init ng respeto mula sa bagong may-ari. Ang mga mata ng mga empleyado ay nakatuon sa kanya at marami sa kanila ay lihim na napangiti. Masaya na sa wakas ay may isang taong nakakita ng tunay na halaga ng kanyang pagsisikap. Si Fiona ay nanlamig sa kinauupuan niya. Habang pinapanood niya ang eksena, unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa. Sa kanyang isip, bakit isang janitress ang binigyang pansin? Bakit hindi siya na pinaghandaan at nagpaganda pa ng husto? Ngunit wala siyang magawa kundi panoorin habang ang bagong may-ari ay nagpatuloy sa pagkilala kay Lorraine. Ang bawat salita na pumupuri sa janitress ay tila mga sibat na bumabaon sa kanyang kayabangan habang patuloy ang tag-uusap ng bagong may-ari at ni Lorraine. Nagsimulang magpalakpakan ang ilang empleyado. Hindi nila mapigilan ang kanilang kasiyahan na mayroong pinuno na marunong tumanaw ng halaga sa kahit simpleng tao. Ang palakpak na iyon ay unti-unting lumakas hanggang sa ang buong hall ay sumabog sa suporta. Sa gitna ng lahat, natigilan si Fiona at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Matapos ang mainit na palakpakan, muling nagsalita ang bagong may-ari. Sa kanyang tinig ay dama ang katapatan at bigat ng karanasan. Ipinaliwanag niya na sa kanyang pananaw, hindi nasusukat sa yaman o posisyon ang tunay na halaga ng isang tao. Mas mahalaga raw ang asal, sipag at malasakit na ipinapakita sa trabaho at sa kapwa. Habang sinasabi niya ito, marahan niyang itinuro si Lorraine bilang huwaran ng mga katangiang iyon. Ang simpleng janitress na madalas balewalain ay ngayon itinataas bilang simbolo ng dignidad at kasipagan. Ang kanyang mga salita ay tumimo sa puso ng mga empleyado na ngayon ay mas lalong humanga sa kanilang bagong pinuno. Samantala, si Lorraine ay halos maluha habang nakikinig. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng papuri. Sanay siyang umiwas sa atensyon, ngunit ngayon siya ang nasa gitna ng entablado ng buhay. Ang bawat salita ng bagong may-ari ay tila nagpapalakas ng kanyang loob na para bang sinasabing tama ang kanyang piniling landas ng pagtitiis at pagsusumikap. Bagamat nanginginig ang kanyang mga tuhod, nagawa niyang ngumiti at bahagyang yumuko bilang pasasalamat. Ngunit si Fiona ay halos hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang labi ay nanginginig habang pinagmamasdan ng lahat. Ang mga taong dati ay nakikinig at humahanga sa kanya ay ngayon abala sa palakpakan at pagsang-ayon sa mga sinabi ng bagong may-ari tungkol kay Lorraine.
para kay Fiona, ito ay isang insultong hindi niya matanggap. Hindi niya matanto kung paano napunta ang spotlight sa isang janitress. Samantalang siya na nagpakita ng lahat ng karangyaan ay tila naging invisible. Habang nagpapatuloy ang kaganapan, mas lalong lumalakas ang respeto at pagtitiwala ng mga empleyado sa bagong may-ari. Naging malinaw sa kanila na ang pamumuno ay hindi nakabase sa kayamanan, kundi sa kakayahang makakita ng tunay na halaga ng tao. At sa sandaling iyon, nagsimula ng mabuo ang imahe ni Lorraine bilang simbolo ng pagkakaisa at inspirasyon sa kumpanya. Matapos purihin ng bagong may-ari si Lorraine, ay dumiretso siya sa entablado upang ipagpatuloy ang kanyang talumpati. Sa harap ng lahat, sinabi niyang ang kanyang pamumuno ay nakabatay sa paggalang at patas na pagtrato at hindi siya papayag na ang sinumang empleyado, gaano man kaliit ang tungkulin, ay maliitin. Tahimik ang lahat habang nakikinig, ramdam ang bigat ng kanyang salita. Sa bandang huli, idinagdag niya na mas mahalaga ang karakter kaysa sa posisyon at iyon ang magdadala ng tunay na pag-unlad sa kumpanya. Nang marinig ito ng mga empleyado, nagsimulang magpalakpakan muli ang ilan. Ang mga department head ay napatingin sa isa't isa at halatang sang-ayon sa sinabi ng bagong may-ari. Si Lorraine, na nakatayo pa rin sa gilid, ay hindi mapigilang mapaluha. Para sa kanya, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may tunay na kumakampi at kumikilala sa kanyang dignidad. Samantala, si Fiona ay napayuko at nagkunwaring abala sa kanyang telepono upang itago ang pamumula ng kanyang mukha. Alam niyang ang mga salita ng bagong may-ari ay patama sa kanya at ramdam niya ang mga lihim na tingin ng mga empleyado na tila nagsasabing, ito ang karma mo. Sa kabila ng kanyang pagpapanggap, batid niyang siya ang tinutukoy bilang halimbawa ng maling asal. Sa gitna ng malakas na palakpakan at kasiyahan ng mga empleyado, si Fiona ay nanatiling nakaupo na tila nawala ng lakas. Ang kanyang mukha ay hindi maitago ang pamumutla at ang dating kumpiyansang dala niya ay unti-unting naglaho. Habang lahat ay nakatingin kay Lorraine at sa bagong may-ari, siya naman ay nakaramdam ng matinding hiya. Hindi na siya makatingin sa mga tao sa paligid dahil alam niyang siya ang laman ng kanilang mga isip. Ang mga mata na dati ay puno ng paghanga sa kanyang karangyaan ay ngayon puno ng panghuhusga at paghamak. Naramdaman ni Fiona na para bang lumiliit ang kanyang mundo. Ang mga salitang binitawan ng bagong may-ari tungkol sa paggalang at dignidad ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hindi niya akalain na sa harap ng lahat ay masisira ang kanyang imahe sa ganitong paraan. Nasanay siyang laging siya ang may kontrol, ngunit ngayon, siya mismo ang naging sentro ng tahihiyan. Habang ang mga empleyado ay nagsimulang magbulungan ng may halong tuwa at ginhawa, si Fiona ay nagtagong muli sa kanyang telepono. Kunwari abala, ngunit sa loob-loob niya ay gusto niyang mawala na lamang sa lugar na iyon. Ang kanyang payabangan ay unti-unting nagiging bangungot na siya ring sisira sa kanyang pagkatao. Matapos ang seremonya, ay muling lumapit ang bagong may-ari kay Lorraine at kinausap siya sa harap ng lahat. Sa malumanay na tinig, sinabi niya na nais niyang bigyan si Lorraine ng oportunidad na makapag-aral muli at magkaroon ng mas mataas na posisyon sa kumpanya. Ipinaliwanag niya na hindi sapat na manatiling janitress ang isang taong may ganoong klaseng dedikasyon at kabutihang loob. Laking gulat ni Lorraine sa kanyang narinig. Halos hindi siya makapaniwala na ang simpleng pangarap niya para sa kanyang pamilya ay unti-unting nagiging totoo. Hindi niya mapigilan ang pagluha habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Ang mga empleyado ay nagpalakpakan at marami ang natuwa para sa kanya. Maraming mata ang nakatingin kay Lorraine na puno ng paghanga dahil alam nilang karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Ang ilang kasamahan niya sa paglilinis
ay halos hindi mapigilang yakapin siya sa sobrang saya. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Lorraine na hindi lamang siya basta janitress, kundi isa ng inspirasyon sa lahat ng taong nakasaksi sa kanyang pagbangon mula sa pangaalipusta. Si Fiona naman ay napatingin kay Lorraine na may halong inggit at panlulumo. Ang mga pangarap niyang siya ang mapansin at maitaas ay tuluyang nawala. Ang kanyang kayabangan ay nagdulot sa kanya ng pagkabagsak, habang ang taong dati niyang minamaliit ay ngayon ay pinararangalan sa harap ng lahat. Habang nagpapatuloy ang programa, nagsimulang maglabasan ang mga boses ng suporta para kay Lorraine. Isa-isang lumapit ang kanyang mga kasamahan at nagbigay ng papuri. May nagsabi na matagal na nilang hinahangaan ang kanyang tiyaga at kabaitan, at ngayon ay natutuwa silang makita na may taong kumilala sa kanya. Ang mga department head naman ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon sa desisyon ng bagong may-ari. At sinabing magandang halimbawa si Lorraine para sa lahat ng empleyado. Ang function hall ay napuno ng palakpakan at masayang bulungan na para bang nagsimula na ang bagong yugto para sa kumpanya. Si Lorraine, bagaman naiyak, ay pilit na nanatiling mapagkumbaba. Marahan siyang nagsalita at nagpasalamat sa lahat, lalo na sa mga kasamahan niyang palaging nariyan upang sumuporta. Sinabi niya na hindi niya inaasahan ang ganitong pagkilala at ang tanging hangarin niya lamang ay makapagtrabaho ng marangal para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng dagdag na inspirasyon sa lahat ng naroon at marami ang napaisip na hindi dapat maliitin ang sinuman, gaano man kaliit ang posisyon sa kumpanya. Samantala, si Fiona ay nanatiling tahimik. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon habang nakikita kung paano nagkakaisa ang lahat kay Lorraine. Ang mga palakpak na naririnig niya ay tila ba mga tunog ng pagkatalo para sa kanya. Sa kabila ng kanyang kayamanan at koneksyon, malinaw na siya ang naiwan sa gilid, habang ang dating inaapi ay ngayon ipinagdiriwang bilang simbolo ng dignidad at tagumpay. Nang matapos ang seremonya, biglang lumapit si Fiona sa bagong may-ari. Halos nanginginig ang kanyang boses habang nagmamakaawa. Sinabi niyang hindi niya sinasadya ang lahat ng kanyang mga sinabi at inawa, at sana ay bigyan siya ng pagkakataon na makabawi. Ipinilit niyang siya ay may mabuting puso at nadadala lamang ng emosyon. Subalit ramdam ng lahat ang pagkukunwari sa kanyang mga salita. Ang mga empleyado na nakasaksi sa lahat ng pang-aalipusta niya kay Lorraine ay hindi kumbinsido. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghamak at ang ilan ay halos lantaran ng napapailing. Ang bagong may-ari ay nanatiling kalmado. Sa halip na pagalitan, mahinahong sinabi niya na lahat ng tao ay may pagkakataong magbago. Ngunit ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa panlabas na salita, kundi sa tunay na kilos. Binanggit din niya na ang ugali ni Fiona ay nakapagdulot ng masamang epekto hindi lamang kay Lorraine, kundi sa imahe ng kumpanya. Idinagdag niyang hindi niya maaaring hayaan na ang ganitong asal ay magpatuloy sa lugar na dapat ay nagsisilbing tahanan ng respeto at pagkakaisa. Halos maluha si Fiona sa kanyang narinig. Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa upang maibalik ang dating pagtingin ng mga tao sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan na kanina'y nakangiti ay ngayon ay nakatingin na rin sa kanya ng may pagdududa. Sa harap ng lahat, kitang-kita ang unti-unti niyang pagbagsak, isang malinaw na bunga ng kanyang kayabangan at pangmamaliit. Matapos ang mga salita ng bagong may-ari, agad niyang inutusan ang mga opisyal na ipaalam kay Fiona na hindi na siya muling tatanggapin sa kumpanya. Hindi man siya opisyal na empleyado, malinaw na ipinahayag na hindi siya dapat magkaroon ng anumang ugnayan o impluwensya sa loob ng kumpanya.
Ang desisyon ay hindi lamang upang bigyan ng hustisya si Loren, kundi upang magsilbing leksyon sa lahat na ang kayabangan at kawalan ng respeto ay walang puwang sa bagong pamumuno. Ang mga empleyado ay tahimik na nagbulungan at karamihan ay sumang-ayon na iyon ang nararapat na parusa. Si Fiona ay napasapo sa kanyang mukha at hindi alam ang gagawin. Ang kanyang pagmamakaawa kanina ay nauwi sa wala. Ang mga kaibigan niyang kanina ay palaging kasama ay isa-isang lumayo, takot na madamay sa kanyang kahihiyan. Ang ilan ay umiwas ng tingin, samantalang may iba na hindi maitago ang bahagyang ngiti, tanda ng pag-ayon na sa wakas ay natanggap na niya ang kanyang karma. Ang babaring dating punong-puno ng kumpiyansa at yabang ay ngayon nakaupo. Tila ba biglang nawalan ng lugar sa mundong dati siya ang bida. Samantala, si Loren ay nanatiling tahimik. Kahit alam niyang karapat-dapat si Fiona sa parusang iyon, hindi niya ipinakita ang kahit kaunting galak. Sa halip, nagpasalamat siya sa bagong may-ari at sa mga tasamahan na nagbigay sa kanya ng suporta. Para kay Loren, sapat nang makita na nagkaroon ng hustisya at natutunan ng lahat ang kahalagahan ng respeto sa kapwa. Sa mga mata ng mga empleyado, mas lalo siyang naging simbolo ng kabutihan at lakas ng loob. Kabaligtaran ng pagbagsak na nasaksihan nila kay Fiona. Kahit matapos ang lahat ng nangyari, nanatiling mapagkumbaba si Lorraine. Lumapit siya sa bagong may-ari at maingat na nagpasalamat hindi lamang sa pagkilala kundi sa pagkakataong binigay sa kanya upang maipakita ang kanyang tunay na halaga. Sinabi niya na hindi niya intensyong makipag-agawan ng atensyon o posisyon, kundi ang tanging hangarin niya ay makapagtrabaho ng maayos para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay nagpatunay na hindi siya nagbago sa kabila ng biglaang pagbuhos ng papuri at atensyon. Sa halip, lalo lamang niyang ipinakita ang kanyang pagiging totoo at marangal. Ang mga empleyado ay mas lalo siyang hinangaan. May ilan na lumapit upang iparamdam ang kanilang suporta. Nagsabing sila'y inspiradong mas lalo pang pagbutihin ang kanilang trabaho dahil kay Lorraine. Ang mga kasamahan niyang janitor at utility staff ay halos maiyak sa tuwa dahil pakiramdam nila ay nakikita na rin ang kanilang halaga sa pamamagitan ng pagkilala kay Lorraine. Ang opisina ay nagkaroon ng bagong hangin ng pag-asa na para bang unti-unting nawawala ang dating takot at tensyon na dala ni Fiona. Samantala, sa isang sulok ng hall ay nakaupo si Fiona. Walang ibang magawa kundi panoorin ang mga pangyayari. Habang pinagmamasdan niya ang pagiging mapagpakumbaba ni Lorraine, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga mata ng mga empleyado ay hindi na sa kanya nakatuon. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kahihiyan, habang ang pangalan ni Lorraine ay naging huwaran ng dignidad. Sa oras na iyon, malinaw na ang dalawang magkaibang landas. Ang isa ay bumagsak dahil sa kayabangan at ang isa ay umangat dahil sa kabutihan at sipag. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ng bagong may-ari ang lahat ng empleyado para sa isang espesyal na pagpupulong. Sa malaking conference hall, naroon ang lahat mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa mga janitor at utility staff. Ipinahayag niya na nais niyang ipakilala si Lorraine hindi lamang bilang simpleng empleyado, kundi bilang huwaran ng sipag, tayaga at dignidad. Sa harap ng lahat ay sinabi niyang si Lorraine ang sumasalamin sa bagong layunin ng kumpanya. Isang lugar kung saan ang bawat tao ay may halaga at ang respeto ay hindi nakabase sa posisyon. Tumayo si Lorraine sa gitna ng entablado, halatang kinakabahan ngunit puno ng pasasalamat. Maingat niyang sinabi na hindi niya inaasahan ang ganitong pagkilala at para sa kanya
ay sapat nang makapagtrabaho ng maayos para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, mas lalo niyang nakikita na ang kanyang maliit ng mga hakbang ay may malaking epekto sa iba. Ang kanyang mga mata ay nagningning habang pinapasalamatan niya ang lahat ng sumuporta at nagpakita ng malasakit sa kanya. Nagpalakpakan ang buong hall. Ang ilan ay napaiyak habang ang iba ay nakaramdam ng bagong pag-asa. Sa pagkakataong iyon, naging malinaw na ang kumpanya ay hindi na lamang lugar ng trabaho, kundi tahanan ng pagkakaisa. Ang kwento ni Loren ay nagsilbing paalala na walang maliit na tungkulin kapag ito'y ginagawa ng may puso at marangal na layunin. Sa mga sandaling iyon, mas lalo pang tumibay ang bagong kultura ng paggalang na unti-unting bumabalot sa buong kumpanya. Mula nang kilalanin si Loren sa harap ng lahat, mas lalo siyang naging inspirasyon sa mga empleyado. Ang mga taong dati ay walang pakialam sa isa't isa ay nagsimulang magpakita ng malasakit at respeto. Maraming empleyado ang nagsabi na kung kaya ni Loren na manatiling matatag sa kabila ng lahat ng pangmamaliit, kaya rin nilang niyang sumikap at huwag sumuko. Ang kanyang simpleng ngiti at mapagpakumbabang asal ay nagsilbing paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon. Dahil dito, naging mas masigla ang kapaligiran sa opisina. Ang mga department head ay nagsimula ring magbigay ng higit na pansin sa kanilang mga staff. Ang mga janitor, utility workers at gwardiya ay tinatrato na ngayon ng may higit na paggalang. Kahit ang mga simpleng pagbati tuwing umaga ay nagbigay ng bagong sigla sa lahat. Hindi na lamang trabaho ang tinitingnan ng mga tao, kundi relasyon at pakikipagkapwa. Ang kwento ni Loren ang naging sentro ng pagbabagong iyon. Samantala, si Lorraine mismo ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi niya inisip na siya'y higit sa iba. Bagkus, lalo pa siyang nagsipag at naging huwaran ng disiplina. Kapag may lumalapit upang humingi ng payo, buong puso siyang nakikinig at nagbibigay ng payak, ngunit makabuluhang mga salita. Sa kanyang pananaw, kung ang kanyang karanasan ay makatutulong upang palakasin ang loob ng iba, iyon ay sapat ng gantimpala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang tiwala ng mga empleyado sa kumpanya at si Lorraine ay naging sagisag ng pag-asa na hindi madaling matutumba ng anumang pangmamaliit. Habang mas lalo pang tumitibay ang pagkilala kay Lorraine, isang ulat ang lumabas mula sa Departamento ng Pamamahala na nagpatunay sa tunay na epekto ng pagiging arogante ni Fiona noong siya pa ay madalas bumisita sa kumpanya. Nalaman na maraming kontrata ang hindi natuloy dahil sa masamang impresyon na iniwan niya sa ilang kliyente. Ang mga reklamo ay lumitaw. Nagsasabing hindi sila muling nagbalik sa kumpanya dahil sa kawalan ng respeto at bastos na asal na nakita nila mula kay Fiona. Ang balitang ito ay kumalat sa loob ng kumpanya at lalo pang nagpatibay ng paniniwala ng lahat na tama lamang na siya ay tuluyang iwasan at huwag nang bigyan ng puwang. Ang mga empleyado ay nagsimulang magbulungan at may ilan pa na naglahad ng sariling karanasan kung paanong minsan ay sila man ay napahiya sa harap ng mga bisita dahil sa mga salita ni Fiona. Sa halip na pagdudahan ang kanilang kumpanya, sila mismo ang naapektuhan at nawalan ng moral noon. Ngunit ngayon, habang nakikita nilang si Loren ay itinataas bilang simbolo ng respeto at dignidad, naramdaman nilang bumabalik ang kanilang tiwala at kumpiyansa. Samantala, si Fiona ay patuloy na lumulubog sa kahihiyan. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nagiging usap-usapan sa lipunan bilang halimbawa ng maling asal na nakasisira sa negosyo. Ang kanyang dating koneksyon ay unti-unti ring lumalayo, natatakot na madamay sa negatibong imahe na dala niya. Sa kabilang banda, si Lorraine ay mas lalo pang hinangaan at ang kanyang katauhan
ay naging kabaligtaran ng lahat ng kasiraan na iniwan ni Fiona. Sa loob ng kumpanya, malinaw na ang direksyon, isang bagong kultura ng respeto at malasakit ang pinalalago, at si Lorraine ang naging sagisag ng pagbabagong iyon. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagbago ang landas ni Lorraine. Ang bagong may-ari na labis na humanga sa kanyang sipag at pagpapakumbaba ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong mag-aral muli sa ilalim ng scholarship na mismo niyang pinondohan. Sa araw, nananatili siyang nagtatrabaho bilang janitress, ngunit sa gabi ay pumapasok siya sa mga klase na nakalaan para sa kanya. Hindi naging madali ang lahat dahil kailangan niyang balansihin ang oras sa trabaho at pag-aaral. Ngunit dala ng kanyang determinasyon ay nanawa niyang harapin ang lahat ng hamon. Sa kumpanya, hindi rin niya iniwan ang kanyang tungkulin. Pinili niyang manatili at magsilbing inspirasyon sa mga kasamahan niya. Habang siya ay nag-aaral, sinimulan siyang turuan ng bagong may-ari sa ilang gawaing pang-administratibo upang masanay sa mas mataas na posisyon. Ang kanyang mga kasamahan ay lalo lamang humanga sa kanya dahil sa kabila ng mga pagbabagong natatamo, hindi niya kinalimutan ang pagiging mapagpakumbaba at marangal. Dumating din ang araw na formal siyang hinirang bilang personal assistant ng bagong may-ari. Ang lahat ng empleyado ay natuwa sa kanyang pag-angat dahil nakita nilang bunga iyon ng matinding pagsisikap at hindi ng kayabangan. Para kay Lorraine, iyon ay hindi lamang tagumpay para sa kanya, kundi para sa lahat ng tulad niyang dati minamaliit, ngunit may kakayahang umangat kung bibigyan ng pagkakataon. Samantala, sa kabilang dako ng buhay, si Fiona ay unti-unting nararanasan ang pagbagsak na bunga ng kanyang dating kayabangan. Ang mga kaibigang dati ay laging nasa kanyang tabi ay naglaho isa-isa. Ang mga negosyong umaasa sa kanyang pangalan ay nagsimulang magsara at ang mga koneksyon na dati niyang ipinagmamalaki ay unti-unti nang lumayo upang hindi madamay sa kanyang masamang reputasyon. Sa lipunan, naging paksa siya ng usapan, hindi bilang huwara ng tagumpay, kundi bilang halimbawa ng pagbagsak dahil sa maling ugali. Ang bawat hakbang niya sa publiko ay may kasamang mga matang nakatingin at nag-uusap na para bang siya ay isang aral na dapat iwasan. Habang iyon ang nangyayari kay Fiona, si Lorraine naman ay patuloy na umaangat. Matapos maging personal assistant ng bagong may-ari, mas marami pa siyang natutunan tungkol sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang kanyang determinasyon at kagustuhang matuto ay nagbunga ng mabilis na pag-unlad sa kanyang kaalaman at kakayahan. Hindi nagtagal, siya ay inirekomenda sa mas mataas na posisyon, bagay na ikinatuwa ng lahat ng empleyado. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa at patunay na ang sipag at kabutihan ng puso ay mas mabigat kaysa sa anumang yaman. Sa paghahambing ng kanilang sitwasyon, malinaw ang aral na iniwan ng kanilang mga kwento. Si Fiona na dating nasa tuktok ay bumagsak dahil sa kayabangan, habang si Lorraine na galing sa pinakamababang posisyon ay umangat dahil sa respeto at tiyaga. Ang kanilang kapalaran ay naging paalala sa lahat na ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanman nakikita sa labas, kundi sa puso at asal na kanyang pinapakita sa kapwa. Makalipas ang ilang taon, nakatayo si Lorraine sa harap ng entablado ng kumpanya, hindi na bilang janitress, kundi bilang isa sa mga kinikilalang lider ng organisasyon. Nakasuot siya ng maayos na uniforme at may dalang dignidad na higit pa sa anumang kayamanan. Sa kanyang talumpati, ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging simpleng tagalinis hanggang sa pagkakaroon ng posisyon na dati ay hindi man lang niya pinangarap. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang tiyaga,
pananampalataya at sa mga taong naniwala sa kanya kahit noong siya ay minamaliit. Habang nagsasalita siya, ramdam ng lahat ang katapatan at kabutihang nakaugat sa kanyang mga salita. Ang mga empleyado ay nakinig ng buong paggalang. Marami ang napaluha, lalo na ang mga kasama niyang dating janitor at utility staff na ngayoy nakikita ang posibilidad ng pag-angat sa sarili nilang buhay. Ang bagong kultura ng kumpanya ay mas tumibay at si Lorraine ang nagsilbing sagisag ng pagbabago at inspirasyon. Samantala sa labas ng silid, nanatiling tahimik ang pangalan ni Fiona na ngayoy naging simbolo ng pagbagsak dahil sa kayabangan. Wala na siyang kapangyarihan o koneksyon at sa pagtatapos ng kanyang talumpati, ngumiti si Lorraine at nagpasalamat sa lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nariyan. Mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa rurok ng respeto, pinatunayan niya na ang tunay na yaman ay nasa asal at puso. At sa sandaling iyon, naging malinaw sa lahat na ang tagumpay ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa sinumang marunong magpakatatag at magpakatotoo.